all the time. Jesus Christ, Almighty God. Sa Diyos po ang nagtitinag sa atin. Muli tayo ay magbahagi ng mensahe ng Diyos bilang mga tinawag niya sa mga panahon as Pastors and Bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary. Magandang umaga po, Luzon, Visayas at Mindanao, sa mga kapatid sa pananampalataya, sa tinawag sa iba't ibang mga kaloob na sabi ni Apostol Pablo, ang kaloob ay hindi nagbabago. Sa umagang ito, atin pong tunghayan ang sulat ni Apostol Pablo maging sa mga propeta mula noon hanggang sa panahon natin. At ito po ay napakahalaga sapagkat ang perfect birth of Jesus Christ ay siya pong tunay na nagbibigay ng liwanag sa tamang paglilingkod sa Diyos sa kabila ng ang bawat nilalang ay nasakop ng kabulukan ng pita ng laman sa ibabaw ng daigdig na ito. At sinugo ang kanyang bugtong na anak sa magitan ni Kristo na upang ipaabot sa lahat ng tao ang mensahe ng Diyos sapagkat ang tao po ay hindi na umabot ng 120 na edad. At meron pong tinatawag na young age, meron pong limit ang edad. At meron din pong taon kung kailan po pasimula ang edad sa pagtanda. At sa pamumuhay ng bawat tao kung paano niya iwasan at manatili. At dahil dito atin pong talakayin sa maikling oras at nakikita natin dito sa aklat ng Revelation in terms of death and resurrection of Jesus Christ up to His kingship time, in terms of millennial time. Yung aral po ay kailangan maintindihan natin mabuti sa tulong ng Diyos sapagkat in Hebrews chapter 12, siyang umupo sa kanan ng Ama upang gampanan niya ang pagiging King of King and Lord of Lord. At yun po ay mula sa kanyang pagkabuhay na maguli. Kaya sa atin pong pagtitipon bilang mga lingkod ng Diyos at pagbabahagi sa iba't ibang panig ng daigdig, sa tulong ng Diyos ay makarating ito sa sinumang nangangailangan ng aral ng Diyos at ibig ipamuhay ang salita ng Diyos. At ito po ang patunay, if you are a Christians, if you are a Christ believers today, ito po ang sabi ni John the Beloved in Revelation chapter 17 verse 14. Makikipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila ay dadaigin ng kordero sapagkat siya ay Panginoon ng mga Panginoon at Hari ng mga hari at ng mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. Sa panahon natin ay meron pong iba't ibang mga paniniwala na merong Roman Catholic, merong Trinitarian, merong nagtatawag na born again, may Islam, may mga Jehovah's believers, meron pong mga Hebrews believers, Taoism, Hinduism, na sa iba't iba pong grupo ay may paniniwalang mayroong pagkakilala sa Diyos. Ngunit sa panig po ng Christian o Christ believers in terms of salvation or redemption, na ang kinikilala po nating kordero, walang iba ang ating tagapagligtas, ang ating Panginoon Jesucristo, na ang kanyang day of resurrection, which is the kingship time of our Lord Jesus Christ, ang kanya pong mga kasama hindi po mga taong lumalakad ayon sa laman. Una, ang kasama po niya ay mga pili. Pangalawa, ang tinawag niya ay mga tapat. Pangatlo, ang mga tinawag niyang pili at mga tapat, ang pangatlo po, ito po ang mga taong nananaig din kung paano nanaig ang kordero Ganon din po itong mga pili at mga tinawag ay mananaig din.
tingnan natin mabuti itong time natin ngayon bilang mga Kristiyano, kung tayo ay nakatungtong na nga noon o hindi pa, para po hindi po lumalabas na parang binubola natin ang mga believers in Christ, na tayo po ay makakalag doon sa sistema na itinakda ng Diyos at makapagpatuloy ang sino man bilang mga tinawag ng Diyos sa huling panahon. Na dito po sa sulat ni John the Beloved in chapter 17 verse 4, meron po siyang dinidiin dito na pakikipagbaka. At dito sa salitang ito, bago natin titingnan ang tagumpay ng sinuman, meron pong aral sa Biblia about fleeting of impressions. Okay. Tingnan natin sa Biblia yung tinatawag na flee or abstain. Okay. Na meron pong binanggit dito si Apostol Pablo sa kanyang time tungkol po dito, sapagkat babalikan natin after itong pagtatagumpay ng ating Savior na doon sa mga kasama niya pili at mga tinawag at nagtagumpay din. Before that, and also in our time, na merong ipinakita kung sino ang nanatili pa sa ganong impression at kung meron man at kung sino ang nagpatuloy at nagtagumpay na dyan at kabilang na doon sa pagiging kasama ng Kordero, sapagkat merong mga propeta at merong mga apostol na tiyak na po yan ay kasama sa ating Panginoon Kristo sa kanyang paghahari. But in our time, as Christ believers, ipinakita po yung simula sa time natin that made by the message. Kaya po merong Biblia that we have 66 books na kailangan po nating basahin mabuti sapagkat ito po ang pinaka hulog sa paniniwala ng bawat tao kung paano po sa pagkasulat. Dito makikita natin kung ano po ang payo, ang paliwanag ni Apostol Pablo dito po sa panahon natin bilang mga mananampalataya sa Diyos sa pangalan ni Jesucristo. Sa taga-Colosas po ay merong sulat si Apostol Pablo tungkol po dito. Datapwat ngayon ay inyo namang layuan ang lahat ng mga ito: galit, kapuutan, paghihinala, panunungayaw, mga salitang kahalay-halay na mula sa inyong bibig. Ito po ang payo din ni Apostol Pablo sa Thessalonica, 1 Thessalonica in chapter 5, verse 22. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. And 2 Timothy chapter 2, verse 22, datapwat layuan mo ang masasamang pita ng kabinataan at sundin mo ang kabanalan, ang pananampalataya, ang pag-ibig, ang kapayapaan, kasama ng mga nagsitawag sa Panginoon mula sa pusong malinis. Abstain from all appearance of evil. Flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Yung binanggit po ni Apostol Pablo, excuse me, the word abstain or flee, or the word follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of the pure heart. Kailangan ng lahat ng tao magbasa ng Biblia because all of these are made by the message comes from God. Kaya bago ito sinulat ni Apostol Pablo, babalikan natin ang Old Testament. Nilinaw po ito ni Propeta Ezekiel sa kanya pong paliwanag tungkol po dito para malaman ng lahat ng tao ang tungkol sa babala ng Diyos at pagtatagumpay ng ating Panginoon Kristo
na mapapilang ang mga pili at mga tinawag at mga tapat, na kung paano po nanaig ang kordero, ganun din po ang mga kasama niya. Ayon po dito sa Ezekiel in chapter 33, verse 31. At dumating sa iyo, nawari ang bayan ay dumating. At sila'y nagsisiupo sa harap mo na gaya ng aking bayan. At kanilang dinidinig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. So, in English Bible, and they come unto thee as the people. Correct? And they sit before thee as my people. And they hear thy words, but they will not do them. Pinakinggan lang po yung aral, ngunit hindi ito tinutupad. For with their mouth they show much love, but their heart goeth after their covetousness. So, fleeting impressions made by the message, particularly in Ezekiel chapter 33 verse 1, bago dumating si Kristo, bago sumulat ang mga apostol na binuo ng ating Panginoon sa Kristo, sinulat na po ni Propeta Ezekiel sa time natin, na tulad ng binasa natin kaya sa sulat ni Apostol Pablo, na pinagpabawal na po yung kabataang mga gawa sa time natin, na kung pag-uusapan natin ang kabataan, it is below 30 years old. If you are above 30 years old, ang galaw, ang pag-uugali ng kabataan hindi na po pwedeng pinapa-apply sa mga older age. Tingnan natin. Sa message na ito, binigay ng Diyos kay Propeta Ezekiel sa Tagalog. Ulitin ko ang kalagitnaang istansa. At kanilang dinidinig, excuse me, ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa, colon, sapagkat sila'y nangagsasalita ng malaking pag-ibig ng kanilang bibig, ngunit ang kanilang puso ay nasa kanilang pakinabang. 32. At narito ikaw ay parang masayang awit sa kanila na may maligayang tinig at nakatugtog na mabuti sa panugtog sapagkat kanilang naririnig ang iyong mga salita, ngunit hindi nila ginagawa. So dito po sa pag-aaral bilang mga lingkod ng Diyos, na meron pong mga pinili, merong mga tinawag, na kung paano nagtagumpay ang kordero, sila din magtagumpay. Ibig sabihin, ito yung mga leader. Na ang mga leader made by the message, nakikita nila ito na may mga individual sa time natin na meron lang nakikinig po pero hindi pa nila kayang i-implement ang aral ng Diyos. So ipinakita sa mga leader na ito kung sino-sino ang pwede at nararapat, sapagkat sa time natin ngayon, merong mga nauna, meron pong nahuli. At merong nahuli na pwede pong mauna by the will of God. At tinitingnan ng mga leader ngayon yan, na hopefully sa ibang mga paniniwala sa paglilingkod sa Diyos, sa pangangasiwa, hindi porkit close, kaibigan, sumusuporta, na kahit mali, pagbibigyan mo. Hindi po pwedeng ganon. Ang pinapakita dito ng Diyos sa mga leader made by the message, sa sinabi ni Propeta Ezekiel sa English Bible, and can play well on an instrument for they hear thy words. Will on an instrument for they hear thy words. But they do them not. So ito po ang ipinakita na maaring may mga younger age na kailangan po i-assist ng mga pinili ng Diyos, ng mga tinawag ng Diyos, na ito ding mga old age na kailangan din po i-assist sapagkat merong mga old age na merong pag-uugali
na taglay ng mga younger age. At meron din pong mga younger age na nagsusumikap na makalabas sila in terms of fleeting of impressions, also abstaining made by the message na sila po ay madala talaga sa paglilingkod sa Diyos. So, ito pong pinakita. Ano po ang pangalawang pinakita dito sa mensahe ng Diyos na siyang tinatawag din pong binhi sa time natin na itinatanim ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay. Sa aklat po ng New Testament, sa paliwanag po ni Apostol Mateo in chapter 13, verse 20. Ito po ang kanyang pagkasabi. At ang nahasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita. At pagdakay tinatanggap ito ng buong galak. 21. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. Mostly in every churches ay meron pong mga youth group. Hindi tayo against sa youth group. But the young age time, if you are a leader, actually, hindi yan ang pasimula ng makita nating pinakapundasyon. Like nung sinasabi natin, ang kabataan ay solusyon sa lahat ng problema sa bayan. Actually, in a spiritual way, ang kabataan po ay panganib, prone sila sa panganib, sapagkat ang younger age po ay hindi dapat pang humawak ng mga bagay upang i-develop ang tungkol sa old age para po pangasiwaan nila. Tingnan po, ang paliwanag dito, gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating ng kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. So, in any churches today, bihira po ang masabi natin from the younger age up to the old age, talagang nagkapokus siya sa paglilingkod. Kalimitan po sa mga younger age ay dumanas po ng iba't ibang trials at kalimitan po dito based on the scripture, sila po ay natitisod. Tanggap nila ang aral ng Diyos, pinaniwalaan nila ang aral ng Diyos, ngunit pagdating ng time, dahil sila po ay nabilong sa younger age, there is a possible fleeting impressions in their lust as a young man and women sa time natin. Kaya tayo, from 30 years old above, like Jesus Christ, nag-start sa ministry, yung message dumating sa atin na kung paano po tinanim ng Diyos sa bawat puso ng bawat tao, na sa time natin, parang nasasaula siya sa mga younger age at saka sa old age, dahil itong aral ng Diyos, actually, para sa lahat, pero meron siyang pag-aayos, aral para sa old age, aral din po para sa young age, sapagkat ang young age at saka yung old age, meron pong pagkakaiba. Bago siya naging old age, bago niya naabot yon, ang fleeting of impression of abstain, yung pagka-kulong, yung dikit niya sa isang kasalanan, na ang order ni Paul sa kanyang paliwanag, layuan. Okay. Ang paliwanag dito ni Apostol Mateo up to verse 21, sa 20 tayo, at ang nasik sa mga batuhan ay yaong nakikinig ng salita. At pagdakay tinatanggap ito ng buong galak, yung bang walang pag-alinlangan sa salita ng Diyos. Gayon may wala siyang ugat sa kanyang sarili, kundi sandaling tumatagal at pagdating sa kapigatian o pag-uusig dahil sa salita ay pagdakay natitisod siya. Ibig sabihin, ang mga ganun po ay nahasik ang binhi sa kanilang puso, pero sa paraan po ng katulad ng bato. Walang lupa, walang tubig, tuyo, na pagdating ng kapigatian tisod. So, ang pangatlo pong pinakita dito
sa Marcos chapter 8 verse 13. Ayon po dito sa sulat ni Apostol Marcos in chapter 8 verse 18. Ito po ang kanyang pagkasabi. Meron kayong mga mata, hindi baga kayo nakakita, at mayroon kayong mga tainga, hindi baga kayo nakakarinig, at hindi baga ninyo nangaalaala. So, pag sinabing fleeting impression, kumpleto ang isang tao sa bahagi ng kanyang katawan, but in terms of forgotten or soon forgotten, matawag po na dalawang klase ang miracle. Meron pong miracle na nagkaroon ng kaganapan. Meron pong tinatawag na miracle na nakalimutan ng isang tao ang itinuturo sa kanya ng Diyos. So, ang mga pili po at yung mga tinawag, para po sila magtagumpay, titingnan nilang mabuti dahil pwedeng mapenetrate sila ng wickedness sa mga taong ito dahil ang mga ito po ay kailangan pa sa tinatawag na pagkakandak ng pag-aayos, pagka-counseling, na hindi lang ang kabataan po ang i-counsel, kundi pati itong mga matatanda sa time natin. Dahil sabi nga ng ating kaibigan sa pananampalataya, na merong 84 years old na ngayon yung niya narinig yung aral ng Diyos. So, ibig sabihin, kung pinanganak siya sa mga 1942, pagtakbo ng year 2023, anong edad niya ngayon, talagang masasabi niya, there is also a kind of miracle na yung hindi niya ini-expect na mangyari sa buhay niya, pinaalala sa kanya ng Panginoon na ito pala yung totoong paglilingkod sa Diyos. So, para sa kanya po, pinapag-pray natin siya na loobin ng Diyos na in terms of fleeting of impressions, loobin ng Diyos ang kapatid na ito ay pagpalain ng Panginoon, physical, spiritual, and material. At doon po ako nakapokus sa mga ganong klaseng mga tao sapagkat yun po ay kailangan ng Diyos, ang mga ganon, lalo na sa time natin, yung pagpinaalala sa Kanya ng Diyos, natututo niyang i-accept, hindi yung sinisikap niyang nilalabanan. At kinikilala niya ito ay galing sa Diyos, hindi lang para sa iba, kundi para din sa bawat isa sa atin, na yung paliwanag ni Apostol Marcos, na hindi maging ganun ang maging katayuan sa time natin. Ang sabi dito, hindi baga kayo nakakarinig at hindi baga ninyo naalaala. 19, nang aking pagputol-putulin ang tinapay, 5 tinapay sa 5,000 lalaki, ilang bakul na puno ng mga pinagputol-putol ang inyong binuhat. Sinabi nila sa kanya, 12. 20, sabi sa Tagalog, at nang pagputol-putulin ng 7 tinapay sa 4,000, ilang bakol na puno ng mga pinagputol-putol ang binuhat ninyo? Question mark. At sinabi nila sa kanya, 7. At sinabi niya sa kanila, hindi pabaga ninyo na pag-uunawa. Nagsidating sila sa Bethsaida at dinala nila sa kanya ang isang lalaking bulag at ipinamanhik sa kanya na siya'y hipuin. Gutom, may sakit, inalihan ng masamang espiritu, lahat po ginawa ng Panginoon sa panig po, sa pananaw ng tao. This is a kind of miracles. At sa time natin ngayon, pinaalaala ng Diyos, some of forgotten, na minsan nakakalimutan ng tao, na may Biblia, may aral ang Diyos, na kailangan ang tao mamuhay doon sa itinuro ng Diyos, na itong mga younger age, kailangan nila ang paglingap sa mga matatanda, na itong matatanda hindi na dapat lingapin ng mga kabataan pagdating sa spiritual, sapagkat sila po ay nasa level na ng paglayo sa lust of the flesh, sa kabinataang trabaho, na ito po ay hindi na nakalugod sa Panginoon. Halimbawa po, pinaliwanag po ng banal na kasulatan in terms of fleeting of impressions. Yung paliwanag kanina, balikan natin yung paliwanag ni Apostol Pablo sa binasa po natin, sapagkat sa English po na layuan, flee also youthful lust.
but follow righteousness, faith, charity, peace with them that call on the Lord out of the pure heart. Datapwat, layuan mo ang masamang pita ng kabinataan. So, ang ginamit mo nitong termino, follow righteousness. In terms of made by message, as a Christ believer sa time natin, flee also youthful lust. So sa time natin, in every group, in every religious group, saan ka susunod? Follow the righteousness of God or faith, peace, and charity. Pag sinabi ni Paul, isa lang ang maging asawa sa isang lalaki o isa lang ang maging asawa sa isang babae, sa sulat ni Apostol Pablo, that must be flee also youthful lust. Pagka dalawang asawa, tatlong asawa, nag-asawa, hindi kasal, naglilingkod sa Diyos, magalitin, mainisin, mali ang kanyang pagsunod. Ang instruction ng Biblia, but follow righteousness, faith in God, charity, love your neighbor, the most highest charity, the love of God, peace with them that call on the Lord out of a pure heart. Saan galing? Mula sa malinis na puso. Ang instruction, flee. Now, fleeting impressions. If there is a people or any individual sa time natin, nakarinig siya ng mensahe, okay? In 2 years, 3, hindi naayos ang kanyang buhay. Magulo ang sitwasyon ng kanyang paglilingkod sa Diyos. Hindi niya pinakinggan ang aral ng Panginoon. And yet, fleeting impressions. Hindi pa siya nakalayo sa pagkaalipin. Nakatali pa siya. Although, below 30 years old, nakatali pa siya sa fleeting impressions, but if you are above 30 or 40, 50, 60 years old, kapag nasa fleeting impressions pa siya, hindi niya pinakinggan ang aral ng Panginoon. Nanatili siya sa aral from 15th, 21st century na hanggang ngayon po maraming mga Christ believers galit sa may-ari ng company. At marami pong may-ari ng company galit sa mga empleyado. Hindi nagpasweldo ng tama sa mga empleyado. Nagnanakaw sa tax sa gobyerno. Puro reklamo. Pag tinignan mo, they are Christians. Pero lahat po nakatali in terms of fleeting of impressions na lahat nakarinig ng aral ng Diyos, okay? That place, peace, charity, ang sabi dito, with them that call on the Lord out of pure heart. Lahat tayo mula sa malinis na puso ng pagtawag ng Diyos through Jesus Christ, lahat tayo ini-encourage ng Diyos, follow the righteousness of God, faith and charity, sapagkat actually po sa buhay natin ngayon, ang pinaka-number 1 problema sa lahat ng tao, pera. Now, in terms of economics in our time, the Bible said, flee also youthful lust, but follow righteousness, faith, charity, peace. Pagdating ng traditions of men, like today or yesterday, you need to buy candle. Magkano ang kandila? Ilang million kataong bumibili ng kandila. Ang ekonomiya nag-i-increase. Although, hindi tayo kontra sa economics. Sapagkat yan ang business ng gobyerno na kailangan ng tao magbabayad sa tax. Now, if you are a Christ believers, 40, 50, 60 years old, ang mensahe ko, ipinarating na sa buong daigdig, from your youthful age up to in our time, as a servants of the Lord, ang order po, pinalayuan. Yung paglayo nito, not only that we can destroy the economic system sa buhay natin, kundi ang paglayo sa sistema ng sanlibutan, ng kabataan, sapagkat ang taong naalipin sa traditions of man, nabilong pa siya sa youthful age. Hindi pa siya talaga mature. Ngayon,
Kapag alam naman dito, ang aral ng Diyos made by message at ginagawa pa rin niya, nasa youthful age pa siya. Bata pang kanyang kaisipan. Kaya sabi ni Paul, huwag kayong lumakad na kayo ay manatili sa kabataan. Taglayin nyo ang katawan na may pagka-mature. Ito ang tinutukoy niya na sa ating panahon, merong mga nag-testimony, 60, 50, 70, 80 plus ang kanyang edad, na itong mensahe ng Diyos, ngayon lang po karamihan napapakinggan ito. At napapansin natin, yung word na fleeting impressions, hindi natin napupuna na naayos ang ating sarili in 1 month, napipigilan mo siya. Dumarating ang time na hindi mo napigilan lumabas ang iyong tunay na ugali. Hindi mo siya napapansin. But later on, napapansin, hindi pala biblical yun. Hindi pala aral ng Diyos yun, nakakahiya sa Diyos. So minsan sa loob ng church, kumpiyansa ang bawat isa, brothers and sisters in Christ, nakalimutan mo na kapag salita kang hindi panig doon sa mga old age na hindi ka na dapat magsalita. Because we are made by the message of God na yung swallow of hearts at yung mga salitang kinalimutan natin, pinaalaala ng Panginoon na walang ibang magbigay sa atin ng paalaala at pagtuturo, walang iba, ang banal na Espiritu under John chapter 14 verse 26. At mayroong sinabi din si Apostle Paul in English Bible, abstain from all. Pag sinabing all, from the age of 30, like Jesus Christ, below, all lust of the flesh or younger age na lakad ng kabinataan, abstain from all appearance of evil. Kanina, fleeting impressions, so lahat yun made by the message, pinarating sa mga younger age, lalo na sa old age, na ang mensahe ng Diyos, merong iba't ibang pamamaraan, may mensaheng dumating sa isang tao sa paraan ng bato, may salita ang Diyos na dumating sa paraan ng matabang lupa, may mensahe ang Diyos na dumating sa kanya sa paraan ng kasabay niya ang dawag, na habang naglilingkod siya sa Diyos, maraming problema, maraming pagsubok, hindi niya kayang solusyonan ang problema. After how many days and years, my personal experience, ituturo ko sa kanya in terms of miracles soon forgotten, na ito yung aral ng Diyos na pakinggan ko. At habang tumatakbo ang iyong edad, after 30, 40, 50 years old, ipalaala sa iyo ng Panginoon na yung old age time niya, doon pinaalala sa kanya, ito pala ang kailangan layuan natin, na iniisip ng marami natin, ayaw ko nang bumalik sa dati kong buhay. Ayaw ko nang bumalik sa dati kong pagkatao. But if you have 2 million, 5 million, 1 billion cash of money, saan ko gamitin ang pera ito? Bibili ako doon, bibili ako ganyan. Bibilang ko ng condominium, bibilang ko ng apartment yan. Another family, another family. Ang sabi ni Paul, layuan mo ang kabinataan. So paano siya makalayo? Kung nasa fleeting of impression ito. So, hinihikayat natin na hindi pa huli ang panahon. To those individuals are doing this against the will of God. Ini-encourage po natin at pwede po kayong tumawag for counseling, libre po. Sapagkat malawak po ang pananaw ng mga pili at tinawag ng Diyos tungkol po dito. Walang religion, walang angkinan, kundi ang trabaho natin sa Panginoon, kung sino lang po yung interesado at willing mabuhay at makalaya doon sa sitwasyon na pagdating ng time na huwag naman mag-iisip tayo na ang tao pag namatay naman, saan pupunta, na they are claiming going to eternal life. Pero ang problema po, ang katawan ibibigay kay Satanas, ang kaluluwa at espiritu sa Diyos kung nanaglingkod siya sa Panginoon. Ngayon kung hindi po, tiyak magpundin na ang kaluluwa. Kung sikat ka sa daigdig na ito, marami kang pera at nakasandal ka sa iniisip mong kayamanan, na pagdating ng panahon,
ikaw ang pinakawawang tao sa kalagayang espiritu. Kaya bilang tayo ay nabubuhay sa kasalukuyang panahon, ang paliwanag ni Paul perfectly na tayo naniwala kay Apostol Pablo bilang apostol ng Hintil at ministro ng Diyos, tagapagturo sa time natin, hindi tayo against kay Apostol Pablo at sinisikap natin na yung mga nag-disregards kay Apostol Paul, huwag niyong gawin sapagkat lahat tayo ay mayroong katawan, kaluluwa at espiritu. Paniwalaan natin kung hindi nyo kaya at nasa katayuan kayong namuhay laban sa katwiran ng Diyos, huwag nyong tingnan yun. Ang tingnan nyo ay yung magagawa ng Diyos tulad ng ginawa ng Diyos kay Apostol Pablo na dati masamang tao, tinawag siya ni Kristo at nung naglingkod siya sa Panginoon, sinabi niya, sa amin ang kamatayan, sa inyo ang buhay. Actually, sa daigdig na ito, ang ating concentration sa mga mayayaman dahil po sila ang nahirapan paano gamitin ang kanilang kayamanan. Dahil sa daming sistema sa daigdig na pwede kang sumaya, pwede kang lumigaya gamit ang iyong kayamanan, ngunit ang kaluluwa ang siya nating concern sa sino man, mayaman at mahirap, matulungan natin tungkol po dito kung paano siya lumayo. Pag tinanong natin si Paul, ano bang buhay ni Paul ng kanyang nilayuan? Dami. Ano bang buhay ko na kailangan layuan? Ang dami din. Ano bang buhay ng bawat tao na kailangan layuan? Ang dami din po. Okay. Abstain from all appearance of evil. Kaya po, yung appear, yung pag-appear sa kapwa, hindi naman po masama yun. Pero anong purpose, bakit nakipag-appear ka? Yung mga batang maliliit, marunong na mag-appear eh. Amen. Actually, mas maganda pa yung advice, yung magbabump na lang na ganyan, kaysa yung mag-appear. Appearance of evil. Ang tanong, saan galing yung ganong character, yung strategy, yung pag-appear? Galing pa yan noon. At itinuturo natin sa mga bata, natutuwa tayo, pero that is a kind of evil practice. Okay? Tayong mga old age, huwag na nating ituro yon. Dahil ang mga younger age, wala pa silang alam dyan. Ang alam lang nila, laro, bisyo, barkada, katuwaan, kung ano man yun. But I believe after 30 years old, 40, 50, tatawagin din sila ng Diyos soon. Kaya tayong mga old age, ipakita natin sa kanila na tayo ay made by the message of God, pinamuhay natin, sinunod natin, dahil ang ating edad as old age in our time, all, pag sinabing all appearance of evil, sa Tagalog, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. So meron kang taglay na message mula sa Panginoon, paano mo siya layuan? Paano mo siya iwasan? Alin po ang dapat mong lapitan at dikitan? Sabi ng Romans chapter 12, makisanib ka sa mabuti. Yung mabuti, Diyos. Yung gawain ng paglilingkod sa Diyos. Yung mga pamamaraan ng Diyos under Jesus Christ government, lahat ay sa Diyos. Makasanib ka sa mabuti. Hindi sinasabi po nung kumontra ka sa mabuti. Makisanib ka sa mabuti. Bakit po? Because we are made by the message. So, abstain from all appearance of evil. Layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. In terms of fleeting impressions, ipinakita kanina, medyo nakapaglabag ang tao, nakalimutan niyang aral ng Diyos. At minsan, naintindihan niya, minsan nawawala. Minsan narinig niya, pero hindi talaga niya isabuhay. By fleeting of impressions, yun po ay nabilong sa younger age. Okay? Ang edad ni Kristo from 1 year old up to 30 years old, nag-start ang kanyang ministry sa edad po ng 30 years old. So, 1 to 3 or 1.5 years ang kanyang mission, ang tao doon po nabilong. Kaya po, as a Christ believers, dapat mabautismuhan ang Christ believers sa edad po ng 30 years old sapagkat hindi niya kayang mag-ministry sa edad po ng below 30 years old. Kaya po,
ang ministry, after na siya po ay nag-edad ng 30 years old, based on the scripture, sa time ni Jesus Christ, hindi po pangkaraniwan. Dahil kapag tayo ay nag-edad na po in more than 40, 50 years old, at yung mensahe hindi talaga na isa buhay, magalitin pa rin ang isang tao, mainisin pa rin, inalumana pa rin yung masama, matampuhin pa rin, yan po ay edad ng younger age. Pero sometimes sa time natin, merong mga old age na ang ugali po younger age. At sabi ko nga sa mga pagtuturo, minsan sa pag-lecture, may mga 80, 70, 90 years old na ang ugali younger age, nakabibiron pa rin. Kaya sabi ko, sagwa ba ang isang may edad nakabibiron? Ang sabi ng marami, sagwa. So bakit hindi natin nakita yon? In terms of miracles soon forgotten, made by the message, swallow hearts, ang Diyos po ang magpaalaala niyan. Okay? At yung declaration ni Paul, pag sinabing, abstain from all appearance of evil, traditions of men, they use wrong calendar, they use wrong date in month, celebrations. But when we speak any declarations or traditions of man, in terms of politics, in terms of socialism, in terms of economics, we are favor all of that. But in favor of God, this is not a biblical na papanig po tayong mga Christ believers. Why? Because actually from 30 years old below, the economic system will be grow up like in our time. After your age 40, 50 years old, na ikaw kapag naglilingkod sa Panginoon at pinamuhay mong salita ng Diyos, nilayuan mo, is not the reason na ang mundo maghirap. Kaya wala ka na sa traditions of men. My next generation para po dyan, na tayong mga old age, huwag na tayong maghabol at mag-iisip pa sa pag-iisip ng mga younger age. Dahil kailangan nilang malampasan tulad natin nung unang panahon. Ako, kailan tinawag ng Diyos mula sa pagiging sanlibutan? Sa edad kong 30 anyos. At niloob ng Diyos in more than 3 years, naintindihan ko ang aral ng Panginoon. Pagdating ng 35, 40, katakot-takot ang pagsubok dumating sa akin. At pagdating ng 50, talagang matindi po. Halos durugin ang aking pagkatao para po makalimutan ko ang aral ng Panginoon. Made by the message, ang Diyos nagpaalala sa akin at hindi ko iniwanan. Tulad ninyo, na kapag kayo at ako ay lumayo sa sistema, all the appearance of evil, igagayad ka ng Diyos kahit sa kabila ng maraming pagsubok na dumarating sa iyo. And that is the truth, brothers and sisters in Christ. Kaya po, ang declaration sa Biblia, ipinakita po sa atin inside of His glory and honor sa time natin. Meron pong pinaliwanag si Apostol Pablo dito po sa kanyang sulat, bukod po sa ating binasa kanina. Pag sinabing fleeting of impression, yes, pwede kang tayo. Walang huli, kahit 60, 70 years old na hindi pa huli sa Panginoon nyo. But perfectly, sa younger age and old age, may separations of age yan. Sa Diyos, wala pong border sa Kanya. Ano mang edad ng isang tao. Ang problema sa ating time, if you are in the church 10 years, 15 years, ganun pa rin ang iyong karakter, ibig sabihin, problemang malaki yun. Kailangan, yung troubleshoot yan, matindi pong troubleshoot yan, mga kapatid kay Kristo. Huwag ka lang matisod, kasi i-troubleshoot ka ng Diyos. Okay. Ang fleetings of impressions, in favor of younger age, ang edad nito, tulad ng binasa natin, pag sinabing abstain from all appearance of evil, ang younger age po nabilong dyan. At ikaw at ako, nakakaalam sa mga younger age, hindi mo siya pwedeng i-control sa sarili mong paraan. Dahil ang time nila ngayon is the evil time. Ang kagandahan lang sa mga younger age,
na sila ay hindi nawalan pa ng paggalang, pagmamahal sa kanilang magulang at paniniwala sa aral ng Diyos. Dahil pagdating ng old age, after the age of 30 years old, running to 50, 60, 70 years old by the will of God, yung message, ipaalaala ng Diyos yun by miracles in words of song forgotten. Ipaalaala ng Diyos yan, yung mensahe na yan. Kaya walang magulang na masabi natin, nagsasabi na ito ang aral ng ating lahi, ito ang atin pong kinagisnan, ito ang ating pagkatao, na mostly sa time natin, kahit mga milyonaryo, mayroong isa o dalawa na problema sa loob ng kanilang pamilya. Kaya po, ang ipinakita dito, na kung merong younger age, okay, na pinapabuhat mo siya ng 2 sakong bigas, na ang edad nito is more than 25 years old or below 30 years old, pinapabuhat mo siya ng 2 sakong bigas. Ang tawag sa amin, tiyak maugoy yun. At kapag naugoy po, tiyak hindi siya tataas, tiyak po hindi siya matangkad, at tiyak ang katawan nito na puwersa. Kaya pagdating sa time ng old age, ang ito pagkikita ng 30, 40, 50 years old, pagdating ng time, problemang malaki sapagkat bit-bit na niya yung problema from the younger age. Pagdating ng old age, bit-bit na po niya yung mga bagay na yan. Kaya po, ang victorious in Jesus Christ, under revelation na binasa natin kanina, sa pagtatagumpay ni Kristo, kaya meron po talagang Savior, kailangan ang buong daigdig, dahil pag sinabing, abstain from all appearance of evil, kasama po yan hindi lang Christian. Islam, Hinduism, Taoism, mga Hebrews, mga Greek, mga Aramaic, they are nations also. Lahat po tayo lalayo dyan. Pero, ang mga nasa economics area, hindi po apektado yan. Dahil, ang edad ng tao, and every year, or every day, may pinanganak na ang younger age may limit. In terms of economics, nag-i-stay po ang pag-grow up ng business sa ibabaw ng daigdig. Pagdating ng after 30, 40 years old, itong mga taong ito, hindi na rin naaabot ng 120 years tulad sa time natin, dahil dineclare na po ng Biblia na ang edad ng tao hindi naaabot po ng 120 years. Kaya kapag ikaw at ako ngayon umabot na ng 50, 60, 70, magbilang ka lang ng panahon. Kailangan double time ka na. That tayo ay nabilong po sa old age na magbilang na tayo ng mga taon, Diyos lang nakakaalam, na ma-recover natin to. Itong problemang ito. Sapagkat pag namatay ang isang tao, pag dinalan mo ng kandila sa sementeryo, sinong dinalan mo? Yung katawan babalik sa alikabok. Yung kalot espiritu sa Diyos. O sino yung dinalan mo ng kandila sa sementeryo? Okay, that is your belief as a Christ believers. But I tell you, hindi yan biblical. Sinong pinuntahan mo? Sabihin mo kamag-anak mo dahil may lapida. Pero yung soul and spirit wala na dyan. Nasa Diyos na. Sinong kumita? Yung may tinda ng kandila. Hindi ako against sa business. Yan po ay not belong sa younger age time. Younger age time, yan ang ginagawa ko. Kasi yan ang traditions ng aming mga magulang, yan ang kinakisna natin. Pagpatay ng baboy, bili ng ganito, 7 kilo, 4 na kilo, bili. Dahil inisip natin, yung mga kaluluwa, kapag pinatuwa mo sila, tutulungan ka para i-prosper ka. And that is our belief before. But in reality, ang mag-prosper sa iyo at sa akin, ang mag-bless sa iyo, ang magpagaling sa iyo, ang mag-iingat sa iyo, walang iba, si Jesus Christ. Kaya po, ang declaration ng kanyang resurrection, almost 500 person ang naging witness. Sa time natin, as a Christ believers, kapag naniwala tayo sa mensahe ng Diyos at pinamuhay natin, and abstain from all appearance of evil, pag nilayuan natin lahat yon, mga kapatid kay Kristo,
you are also, or they are also, one, of a witness the resurrection of our Lord Jesus Christ. Example, Sunday is not first day of the week. Today is perfect first day of the week. And we are one of a witness the perfect resurrection of our Lord Jesus Christ. Kung ang araw po ang pag-uusapan. Hindi tayo witness sa resurrection ng declaration from 1521 century. Hindi po tayo witness. We are Catholic, but we are not Roman Catholic. Ngayon, pagdating ng kingship time ni Jesus Christ sa kanyang separation, sa spiritual understanding, abstain from all appearance of evil. Lahat pong accept at naniwala dito, you are one. Away from appearance of evil. Pero kapag meron pong laban sa kalooban ng Diyos dito, kayo na nakakaalam. Tayo nakakaalam. Sinong nakakaalam. Pero higit nakakaalam dito, yung mga propeta, yung mga apostol, especially our Lord Jesus Christ, kung sino po talaga ang nabilong. Okay, tingnan nyo pa, from flee impressions in how many years? From our younger age of time. Siguro naman ngayon, meron ng mga more than 50. Okay, tingnan natin. Diniin po ni Apostol Pablo, not only by fleeting and impressions, also command to avoid certain evil. Anong pagkaintindi natin sa Tagalog? Inutosan lahat ng tao sa buong daigdig na huwag nang kumapit dyan at dumikit dyan. Layuan na 100% certain evil. Eh paano, pastor, tao pa tayo? We are human. Nagkamali tayo. Yes, I am human also. So, tanongin natin ang buong doktor sa buong daigdig. Paano nabuhay ang isang tao? Lahat ng doktor po, kahit mga surgeon, mga doktor na magagaling. Ang tao mabubuhay ba pag walang tubig sa katawan? Sasabihin ng doktor, north, south, east, west. Hindi, kailangan may tubig. Ang tao ba, mabubuhay ba kung walang bakterya? Hindi, kailangan may bakterya ang tao. Pag tinanong mo, ilang percent ang water sa katawan ng tao? 75%, merong ibang sabi 70%. Ilang percent ang bakterya sa katawan ng tao? Meron iba nagsabi 20, meron nagsabi 25%. Ibig sabihin may bakterya. Now, if they have 75 or 25% both bacteria and water, and total of 100%, pwede kang mabuhay sa daigdig na ito as a human, but you are under the message of God. Pero kung nabuhay ang isang tao, hindi niya alam ang aral ng Diyos at hindi siya lumayo sa kalikuan ng kabinatanaan, ibig sabihin, hindi pa rin siya nakalayo. So ang tanong, Pastor, paano mo maintindihan na makalayo ka? Ibig sabihin, inaral mo. From our younger age, inaral mo ang lust of the flesh, ang sistema ng kahinaan ng laman, ng ating pag-uugali, ng ating mga lahi, ang ating pagkatao, na naging mayabang tayo dahil sa dami nating barkada, sa sobrang kayabangan, nagkaroon ng kapahamakan. May mga taong nagyayabangan, pero later on nag-aaway. And we need to move forward and go away from the system of the young age. Ngayon tayong mga nasa edad ng papasok na po sa 45, 60, 70 years old. The old age time that we belong today, this is the time of our God Almighty na tayo ay tulungan ng Diyos na lumayo sa appearance of evil na ito. Dahil kapag sa young age ng isang tao, depende po sa mga kabataan. Okay? May mga kabataan na kailangan pong alamin nila ang sistema ng daigdig ng kaliliman. Mayroon din pong mga kabataan na hindi gumagawa niyan pero alam nila ang aral ng Diyos pero hindi pa din nakayang isabuhan. Meron ding mga kabataan na hindi nila malaman kung paano.
Meron ding mga kabataan na ginathered ng church na belong sa youth organization. In every churches, tinuruan sila by the Word of God, tinitraining sila. But if you are a men and women under 30 years old, you need to pass the last of the place as a human being. Kailangan yun. Kaya ang ibang mga magulang, halos 3-4 na sinturon na babali sa kanilang anak, minsan sinuntok na, minsan pinakulong na. Dahil talagang ang younger age, hindi natin kayang kontrolin. Liban na tayo po ay nanindigan sa pagsunod sa Diyos. Anong sabi ni Paul? This is the solution. Command to avoid certain evils. Okay. Praise the Lord. Hallelujah. God is good. All the time. Acts chapter 15 verse 20. Tingnan natin sa versikulo, mga kapatid kay Kristo. Chapter 15 verse 20. Ayon po sa Tagalog. Kundi sumula tayo sa kanila na sila'y magsalayo sa mga ikahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigdi at sa dugo. Okay? Marami pong nakalayo na dito sa mga binigdi, pakikiapid sa literal, ngunit nakikiapid sa spiritual. Merong hindi kumakain ng binigdi, ngunit sumusunod sa aral ng Diyos-Diyosan. Ibig sabihin, hindi pa totally na nakalabas sa appearance of evil. Kailangan po totally maalis to sapagkat dineclare ni Paul kanina na lahat ng appearance of evil kailangan makalayo. Okay. Dito po binanggit niya, but that we write unto them that they abstain from pollutions. So pollutions pala ito. Kaya minsan yung iba pumupunta ng bundok, Baguio City, Tagaytay, dahil polluted ng Metro Manila ika. Spiritually, if they are under the traditions of men or idols, fornications, strangles, and from blood, or kumakain ng mga binibigti na nasa ilalim ng fornications, literal, spiritual, ito po ay tinatawag din palang pollutions. So paano kumakahinga? Hirap ka huminga. Problems, persecutions, lahat po. Problema, pollutions yan. Okay. But that we write unto them that they abstain from pollutions of idols and from fornications, literal, spiritual, and from things strangled and from blood. Command, the avoid certain evils. This is one of certain evils. Kaya po, ang aral sa Diyos-Diyosan, hindi na dapat i-apply. In-order po, layuan nyo. So, ang sabi kayo na sa scripture, maraming hindi lumayo dahil sa pakinabang. Pag lumayo ka, wala kang 10,000 allowance. Pag lumayo ka, wala kang 6,000 allowance. Pag lumayo ka, wala kang 20,000 allowance. Kapit pa rin. Hello. The economics will be continue in favor of younger age. If you're a pastors or servants of the Lord, hindi ka na nabilong para payamanin mo ang daigdig. Tapos na ang time mo sa economics to grow up from your younger age. Ang time natin ngayon to grow up para po sa pagsunod sa aral ng Diyos, abstain the appearance from all evil things. Ipinakita po ng banal na kasulatan. Dito tayo sa paliwanag ni Apostol Pablo. Si Apostol Pablo po ay expert sa pag-order po ng the certain idols. Okay. Sa 1 Thessalonica and chapter 4, verse 3. Sa paliwanag niya po dito,
sapagkat ito ang kalooban ng Diyos. Okay. Sa makatuwid bagay ang inyong pagpapakabanal na kayo'y magsikilag sa pakikiapid. Na ang bawat isa sa inyo'y nakakaalam na maging mapagpigil sa kanyang sariling katawan sa pagpapakabanal at kapurihan. Ang sabi kanina, follow the righteousness of God. Ngayon, kung meron kang 3 o 4 na asawa, ibig sabihin mali ang sinusundan mo. Kapag naglilingkod ka sa Diyos, hindi ka pa kasal, hindi ka pa nabasbasan, sumusunod ka pa sa aral ng Diyos-Diyos yan, mali ang kanyang sinusundang paglilingkod sa Diyos. Ang sabi ni Apostol Pablo in chapter 4, verse 3, for this is the will of God. Yung pag-order sa atin, yung command to avoid certain evil, ito po ay kalooban na ng Diyos sa akin at sa inyo at sa lahat ng taong nabubuhay sa daigdig nito. For this is the will of God, even your sanctification, that you should abstain from fornications. So, ang fornications, below 30 years old. Ang old age, from 30 years old above. Fornications, physical, spiritual, na lahat ngayon tayo nakakaalam kung saan tayo ngayon nakikiapid. Pag sinabing nakikiapid sa spiritual, you believe that evil is in you, and you believe also God Almighty is in you. So, ilang percent kaya ang evil sa isang tao? Ilang percent kaya ang Diyos sa isang tao? Baka maya nagkaroon ng 50-50, delikado yun. And that is the Word of God, message of God, abstain commands to avoid certain evil. Diyos na po nag-order nito, hindi na tayo. Okay. In Thessalonica chapter 5, verse 22, ito po ay linawin nating mabuti. Sa chapter 5, verse 22, and 1 Corinthians chapter 5, verse 22. Dito po ay sinabi po sa banal na kasulatan, Thessalonica. 1 Thessalonica chapter 5, verse 22. Ang sabi po sa Scripture, layuan ninyo ang bawat anyo ng masama. Abstain from all appearance of evil. 23. And the big God of peace sanctify you wholly, and I pray God, your whole spirit and soul and body be preserved blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. So sa English po, kompleto. Jesus Christ. In terms of coming of the Lord, preserve blameless. Anong meron na dapat manatili? Body, soul, and spirit. Completely. Nadatna ng buo ng Diyos ang ating katawan, kaluluwa at espiritu, na ang taglay ng katawang ito ay pakabanalin kayong lubos ng Diyos din ng kapayapaan. Ibig sabihin, ang younger age, ito po ay pray time ng mga younger age na hindi maging maibilang sa kanila yung ginawa nilang pagkakasala laban sa Diyos. But after the younger age, like in our time, delikado na ang bawat sinasabi ng ating bibig ngayon at mga sinasabi, galaw ng ating katawan, dahil tayo ay nabilong na sa old age na yung command to avoid certain evil, ang mga matatanda, sa madaling sabi sa time natin ngayon, tayo po ang tinatarget ng aral ngayon. Kaya kapag naging pastor ka, edad mo 60, 70 na, lalong mag-iingat ka na sa iyong paglilingkod sa Diyos. Sapagkat sa time natin, maging kay Moises, ang sabi ng kanyang biyanan, Moises, matanda ka na. Maglagay ka na ng mga leader mo. Naglagay si Moises. Ibig sabihin, ang leadership merong length of time. Na pagdating ng time ng kanyang leadership hanggang doon lang, ibig sabihin, hindi na siya pwede. Pero pwede siyang maglilingkod sa Diyos habang siya nabubuhay.
Pero ang leadership po, meron pong length of time. Kaya pag naglagay ang Diyos sa kanyang mga pili, sa kanyang pong mga tinawag at tapat, na mag-lead sa inyo at sa akin, hindi ako pwedeng kumontra. And that is why until now, na ang aking pag-aaral about the law and ordinance of God, pinagpatuloy ko sapagkat yung nag-mentor sa akin, kinikilala ko po na pili ng Diyos. Amen. And to those leader in our time, from the past, aking pong mga kaibigan, I encourage to you, na kahit gumaling na kayo sa pagiging pastor at magaling na magiging preacher, mag-isip-isip kayong mabuti dahil hindi nyo nadala ang original nyo naintindihan. Delikado po yan sapagkat the command to avoid certain evil, hindi pinag-uusapan na pastor ka, magaling kang preacher. Under Matthew chapter 7 verse 21, ang kilala lang ng Diyos yung gumaganap sa kanyang kalooban. Sinong kalooban ng Ama? Si Kristo. Si Kristo ang tinuoy ng salita. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. To command, avoid certain evil. Pinagsasabihan ang buong daigdig niya. Hindi lang si Apostol Pablo. At si Apostol Pablo, si Apostol Pedro nagkaroon ng debate tungkol sa circumcision. Hindi sila inayos ng sino mang magagaling na apostol. Ang nag-ayos sa kanila ang banal na Espiritu. At dahil sa sinulat ni Paul, nag-contribute si Apostol Pedro tungkol po dito sa paglayo to avoid certain evils. Ano pong sabi ni Apostol Pedro? Ang sabi niya po dito sa 1 Peter chapter 2 verse 11. Ang sabi po niya dito, ang sabi niya sa chapter 2 verse 11, sabi niya, Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Di, malinaw. Kapag ang isang tao ay merong taglay na fleshly lust, ang kalaban niya ang kanyang kaluluwa. We have body, soul, and spirit. Di po ba? Ang iniisip ng marami, ang lust of the flesh, yan lang po yung sexuality. Hindi po. Kapag ang iniisip ng tao, labag sa Diyos, kalay-halay sa paningin ng Diyos, maging sa isip, sa salita at sa gawa, that is also a kind of lust of the flesh. Kaya po, sa Biblia, sino po ang prostitute na nasa scripture? Si Maria. Nung siya lumapit sa Diyos at tinanggap ng Panginoon, pinatawad ang kanyang kasalanan, absuelto siya sa kasalanan. Kaya tayong hindi gumagawa tulad ni Maria Magdalena, kapag tayo nagbunganga, nagsalita, laban sa mga ganyan, laban sa mga bagay na yan, that is also a kind of lust of the flesh. Ingat po tayo. Tayong mga old age time, mag-iingat tayo dahil tayo nagbibilang na ng taon sa daigdig na ito. Hindi po tayo basta-bastang pakampante. That if you are a richest men and women today, huwag kang sasandal sa kayamanan at sa kagandahang mayroong taglay ng isang tao. Firstly, we follow to avoid certain evils in our time. Kaya, bilang mga lingkod ng Diyos, sa paliwanag ni Apostol Pablo at ni Apostol Pedro, love letter pinadala sa atin. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust, which war against the soul. Meron kang asawa, di isang asawa. Meron kang isang asawang lalaki, asawang babae, di manatili ka. E kung meron kang silver and gold, huwag ka nang bibili ng pondo para sa next wife mo or next husband. Itulong mo na sa may hirap, sa mga nagkikahos ng mga Pilipino at mga Afghanistan, mga bansa na naghihirap na walang makain. Use your money to support the government, to support in any crisis in every nation. And this is our time. If you are a richest people that you belong in any country, move it in the name of Jesus Christ. Dearly beloved, I beseech you as strangers and pilgrims, abstain from fleshly lust. Tapos na eh.
Naging loko na tayo from 1 year old up to 30 years old. Dami ng kalukuhan natin eh. May dagdag pa, 35 years old. And now we are servants of the Lord. If you are a Christian, if you are a Christ believers, siguro mag-iisip na rin tapos na ang ating kalukuhan sa kabinataan. Amen. Hindi na tayo matampuhin. Hindi na tayo magalitin. Hindi na tayo sumasama ng loob. Dumating ang order sa atin. The command to avoid certain evils. Bakit po pinag-aralan natin? Why? As pastors and bishop, Ministry of Reconciliation, Philippine International Missionary, we are under Jesus Christ government. Kaya po, ang implementation niya, dito po sa ating binasa kanina, babalikan natin ang Revelation po. In chapter 17 verse 14, may kipagbaka ang mga ito laban sa kordero at sila'y dadaigin ng kordero sapagkat siya'y Panginoon ng mga Panginoon at hari ng mga hari at ang mga kasama niya na mga tinawag at mga pili at mga tapat ay nananaig din. How many nations in our time? In the whole universe. We have more than 200 nations or 195 nations in the whole universe. So how many people in our time? North, South, East, West, more than 7 billion people. How many churches dito lang sa bansa natin? More than 40,000. Registered Exchange Commission. Marami na pong manalangin, kumulong sa mga bansa na tayo mga tinawag sa paglilingkod sa Panginoon. Hopefully, sa tulong ng Diyos, pinili ang mga ito, tinawag upang maging tapat sa Diyos and firstly, away from the appearance of evil. So, nananaig si Kristo. Amen? Amen. Ang pananaig ni Kristo, siya ding pananaig ng mga naglilingkod sa Kanya. Under His kingship time, under His government, lahat ng problema natin, dinudulog natin sa Diyos. Anong problema ko? Anong problema mo? Problema ng bansa, dinudulog natin sa Panginoon. Ng bawat leader, bawat nangasiwa mula sa barangay, hanggang mayor, congressman, senate, in Malacanang or Supreme Court, Department of Justice, NBI, lahat po ay nasa blessed ng Diyos para lumakat ang bansang ito na may takot sa Diyos. Sa Diyos po ang pinakamataas na papuri. God bless you all.